New Adidas Fashion high quality running shoes mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Maaaring magkaroon ng malaking paglipat ng mga superstar na players sa NBA ngayong summer. Maraming superstar na players sa Los Angeles kasama na sina LeBron James ng Lakers at Paul George ng Clippers ang may hindi tiyak na mga hinaharap. Nagbigay si Chris Herring ng ESPN ng listahan ng mga galaw na gusto niyang makita sa NBA ngayong off-season, kabilang ang pagtanggi ni James sa kanyang player option upang pumirma sa Philadelphia 76ers bilang free agent at si George naman ay pipirma sa Lakers bilang kapalit niya. Maaaring tumanggi si George sa kanyang 48.8 player option upang maging unrestricted free agent ngayong off-season na maaaring magbigay daan para sa kanya na sumali sa bagong team. Ang kanyang mga pag-uusap sa Clippers ay hindi pa nagre-resulta sa pangmatagalang kontrata kahit na mayroon ng isang napapirma ang team na si Kawhi Leonard. Matapos ang pagkakatanggal ng Clippers sa playoffs pagkatapos sa kanilang first round series laban sa Dallas Mavericks, hindi pa handa si George na talakayin ang kanyang hinaharap sa organisasyon. "Hindi ko pa iniisip yan," sabi ni George. "Marami pa akong dapat pag-isipan para sa sarili ko, kaya hindi ko pa iyan napag-uusapan. Inaasahan ko ang bumalik. Hayaan munang mawala ang lahat ng stress, makipag-usap sa aking pamilya at pagkatapos ay pag-usapan ang susunod na hakbang. Oo, hindi ko pa iyan iniisip. Wala pa ako doon." Magkakaroon pa rin ng Anthony Davis bilang defensive anchor ang Lakers sa ganitong senaryo. Pagtatambalin nila si Davis kay George, isang superstar na dati nang kinonsidera ni Davis na makasama noong si George ay nasa Indiana Pacers pa. Nananatiling kahangahangang talento si George sa wing na may average na 22.6 points, 5.2 rebounds, 3.5 assists at 1.5 steals ngayong season at may 41.3% shooting mula beyond the arc. Maraming team kabilang ang Philadelphia 76ers at Orlando Magic ang may potensyal na interes sa serbisyo ni George at may mga kinakailangang resources upang makuha siya. Siguradong magkakaroon din si James ng interes mula sa anumang team na gusto niyang paglalaruan, ngunit ang mga pangangailangan sa pinansyal upang makuha siya ay makakaapekto sa merkado depende sa kung ano ang hinahanap niya sa kanyang susunod na kontrata. Wala pang indikasyon si James tungkol sa kanyang plano na umalis sa Lakers, ngunit lahat ng posibilidad ay isinasaalang-alang. Habang papalapit ang free agency, ang espekulasyon tungkol sa kanyang hinaharap ay nananatiling isa sa mga pangunahing kwento na binabantayan. Ang ilan ay patuloy na nakatuon sa potensyal na kagustuhan ni James na maglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny na nagpasya na sumali sa 2024 NBA Draft. Speaking of Bronny mga kaibigan, ang tumatandang Los Angeles Lakers All-NBA superstar na si LeBron James na sa edad na 39-year-old ay ang pinakamatandang player sa liga ay maaaring gumagawa ng kakaibang kasaysayan dito sa Tinseltown. Ayon kay Eric Pincus ng Bleacher Report, nakatakdang piliin ng Los Angeles ang pinakamatandang anak ni James, ang dating USC Trojans combo guard na si Bronny James, sa isa sa dalawang picks nito sa 2024 NBA Draft ngayong buwan. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro ang isang ama at anak sa parehong NBA team ng sabay o kahit na ang unang pagkakataon na ang isang ama at anak ay magkasama sa NBA court ng sabay. Ang Lakers ay kasalukuyang may hawak sa number 17 at 55 picks sa draft. Muli, binabalaan ni Pincus na ang Philadelphia 76ers na matagal nang itinutuon bilang team na umaasang maagaw si LeBron James bilang free agent ngayong summer ay maaari silang magkaroon ng maximum salary slot ay may advantage sa draft positioning sa parehong first at second rounds. Ang Philadelphia ay may hawak sa number 16 at 41 picks ngayong taon. Matapos ang kanyang nakakadismayang freshman season, marahil ay hindi mapipili si Bronny James sa isang normal na draft kung hindi siya direktang iniuugnay sa free agency sa kanyang ama. Si LeBron James ay may $51.4 million na player option para sa 2024-25 na nangangahulugang maaari niya itong tanggihan at maging free agent bago siya magiging 40-year-old sa susunod na season. Sinabi na ni LeBron James dati na pupunta siya kung saan magtungo ang kanyang anak. Bagaman kamakailan ay tila binawi niya ang pahayag na iyon. Gayunpaman, ang pag-draft kay Bronny upang mapasaya si LeBron lalo na sa second round ay tila isang sugal na sulit para subukan. Hindi sa walang potensyal si Bronny James, isang 4-star recruit mula sa Sierra Canyon School sa Chatsworth. Ang problema lang ay hindi niya ito lubos na naipakita sa kanyang nag-iisang NCAA season sa ilalim ni Andy Enfield. Dahil sa 25 games 6 bilang starter para sa 15-18 Cardinal and Gold,
ang 6'4" guard ay nag-average lamang ng 4.8 points na may 2.8 rebounds, 2.1 assists at 0.8 steals sa loob ng 19.3 minutes bawat laro. Isang defense first guard na may solidong handle. Ang mga kahinaan ni Bronny James sa scoring ang nagpatumba sa kanya sa college level, habang ang kanyang atletisismo ay hindi sapat upang siya ay maging standout. Sa totoo lang, siya ay 19-year-old lamang, at kung siya ay iba, marahil ay mananatili pa siya sa NCAA para sa mas maraming karanasan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, matapos ang halos isang buong linggo ng paghihintay para sa pagsisimula ng 2024 NBA Finals, nagpakita ng malalang laro ang Dallas Mavericks sa Boston. Alam na kailangang magpakitang gilas ng Mavericks sa harap ng masugid na tagahanga ng Boston, ngunit nabigo ang Dallas na magdala ng sapat na enerhiya na kailangan para sa isang NBA Finals na laro. Isa sa ilang Mavericks na nagpamalas ng tapang mula sa simula sa mahabang serye ng kampyonato na ito ay si Luka Doncic. Gumawa ng mahihirap na shot si Doncic, at kung wala siya, hindi sana nakarating sa single digits ang rally ng Mavericks sa ikatlong quarter. Kailangan ng Dallas ng mas maraming kahusayan mula kay Doncic at iba pang kasama upang gawing competitive ang laban sa Lunes ng araw sa Game 2. Sa maraming mga Maverick role players na nahihirapan makilala ang sarili sa maagang bahagi ng seryeng ito, kailangang mahanap ni head coach Jason Kidd ang kanyang tamang rotation bago makuha ng Celtics ang 2-0 sa serye. Si Tim Hardaway Jr. ipinapakita na hindi mapagkakatiwalaan ni Jason Kidd sa finals. Matapos ang mga pakikibaka sa malaking bahagi ng playoff run na ito, muling ipinakita ni Tim Hardaway Jr. kung bakit hindi siya mapagkakatiwalaan sa pinakamalaking entablado matapos magpakita ng isa pang nakakagulat na performance. Maraming tagahanga ang umasa na muling magpapakita si Hardaway Jr. sa playoff run ng Mavericks, ngunit nabigo sila ng masaksihan ang isa sa pinakamahabang shooting droughts sa kanyang career. Hindi na nakakagulat, nagpakita ng isa pang kahina-hinalang performance si Hardaway Jr. sa Game 1 matapos maglaro lamang ng 8 minuto sa kanyang finals debut at hindi nakapuntos ng kahit isang basket. Ang mga paghihirap ni Hardaway Jr. sa pagtatapos ng regular season at sa playoff run na ito ay dapat maging indikasyon na maaaring hindi siya magtagal bilang Maverick. Hindi magiging sorpresa kung ilalagay si Hardaway Jr. sa trade block ngayong summer, at hindi ito ang unang pagkakataon na napag-uusapan si Hardaway Jr. sa mga posibleng galaw sa off-season. Sa loob ng ilang taon, si Hardaway Jr. ay nasa hot seat ng Mavericks bilang asset na maaaring ipamigay. Ang kanyang playoff droughts ay maaaring maging huling bagay na sumisira sa plano. Masasabi na maaga pa para isipin na si Hardaway Jr. ay ipapamigay na ngayong off-season ng Dallas, ngunit ligtas na sabihin na nalamangan na siya ni Jaden Hardy sa rotational minutes. Sinapawan na siya ni Jaden Hardy sa rotational minutes. Matapos makuha ni Hardy ang malaking papel sa Mavericks sa Western Conference Finals, halos sigurado na si Hardaway Jr. na hindi na makakakita ng rotational minutes bilang Maverick para sa natitirang bahagi ng season na ito. Tulad ng nabanggit, maaga pa para tanungin kung si Hardaway Jr. ay mananatili sa Dallas sa simula ng susunod na season, ngunit matapos mag-struggle sa pinakamahalagang oras ng season at sa finals. Makatuwiran na itanong kung saan pupunta si Hardaway Jr. ngayong summer. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.